issue dun talaga yung bank accounts kasi nga plunder case na yun na may probable cause na yung plunder. Maitagdag ko lang po, no? Dito na lang sa mismong kaso natin. Sabi nila, nakita raw nila dun sa web ng PS Bank, no? Nanalo daw si Chief Justice so much. Yun is lead nila yon. Pero po hindi nangangahulugan na na-upload sa website yung opening documents ng bank accounts niya. Kaya nga po tayo nagkakaproblema ngayon, saan ba nakuha yun? Sana pwede inquire. Pwede siguro simulan. Ayoko po kasi ako magtuturo ng paraan ng paggawa noon. Kasi po may proseso ng paggawa. Kaya lang sinasabi, hindi po yung porkit nanalo kayo, lahat ng bank account makikita, hindi po. There is a process that you have to look into and this is very confidential. Hindi lang po na pag may lead ka na, naiintindihan ko kasi kalagayan ng media. Ang media, pag may lead information, yan ang tututukan nyo, yan ang i-research nyo. Sa bank records po, hindi gano'n. It's very strict. You should have a court order. There should be a good reason. And if there is a court order, it should be directly related to the subject of the controversy. And in this case, it's an impeachment proceedings. Dapat mo may importansya at may relevance sa proseso. Hi sir, good afternoon. I'm Richie Horari from Manila Times. Sir, si Senator Estrada actually tried to establish earlier that the witness and lead prosecutor Tupas have acquaintances. And even during the previous trial, Justice Cuevas also established that Tupas is actually one of the VIP depositors ng PS Bank. So meron po ba itong bearing na doon sa allegedly na nalik nga or baka kinausap ni Congressman yung bank para magkaroon ng information about the account of the Chief Justice? Well, siguro mahirap pangunahan kung ano yung sinasabi ng testigo, no? Sapagkat kailangan natin alalahanin na yung bank manager ng PS Bank, ito ho ay testigo na pinatawag ng prosecution, no? Kami ho sa depensa ay nagmamasid, pinakikinggan ho namin yung sinasabi niya. Ayaw naman ho namin mag-conclude dun sa mga sinasabi, no? Ngayon, we just take her word for what it is, no? Mahirap kasi kami mga abogado, kailangan factual, no? Kung ano yung sinabi ng testigo, kung ano yung mga dokumento, yun yung nilatag, yun yung titingnan namin. So kung tatanungin mo sa amin kung ano ba mapuprebahan itong mga yung sinusubukan na i-connect, no? Siguro tingnan ho natin kung sinasabi mo nila, siguro yung credibility ng witness, no? Sa sinabi kanina na they're trying to establish the credibility of the witness. But other than that, kami po sa depensa ay patuloy lang naman po kami magmamasid dito. Until such time, in addition to that, until such time as napatunayan po yan, mahirap po mag-conclude o mag-arrive sa ganung conclusion. As much as we would like ang Chief Justice, his rights to be protected, ginagalang natin ang karapatan ni Congressman Tupas. Mahirap po na maging puno ng, ayaw po namin na maging dahilan ng pag-violate ng bank secrecy law. Naniniwala po kami, hindi po namin sinasabi, hindi pwede magtanong ang mga senator judges. Karapatan po nila yan. Pwede rin magtanong ang abogado. Pero po sa ngayon, hintayin natin ang proseso. Mahirap po sabihin natin na si Congressman Tupas ang maaaring may dahilan doon, baka siya yung acquaintance doon, at baka dahil siya yung depositor. Hindi po natin alam ang katotohanan yan. Maaaring sa tamang panahon, malalaman natin. Pero po sa ngayon, siguro, as much as we want the rights of the Chief Justice to be protected, I think Congressman Tupas is likewise entitled to be protected with the law. Attorney, Mark po of GMA News Online. Ano lang sir, reaction po dun sa yung petition niya sa Supreme Court ay na-raffle off sa isang Aquino appointee? Kay Justice Bernabe po. Sa amin naman walang issue yun kasi ang dahilan kung bakit dinapit sa Supreme Court yung itong petition na to dahil nga meron tayong mga questions of law at saka meron din allegation na grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So, sa ating saligang batas, sa Korte Suprema talaga ang may kapangyarihan dito. At para sa amin, hindi importante kung kanino ito ma-raffle off. Kasi ang ginawa naman namin to dahil ang sinusunod natin dito ay tinatawag nilang rule of law. Kung ano yung nasa saligang batas, sinunod natin yung proseso. Ngayon, ang Korte Suprema, ganyan talagang sistema dito, rin-raffle off yung petition. So sa amin, kung kanino ito mapunta, ay ginagalang namin. Kaya naniniwala kami sa institusyon ng Korte Suprema at saka doon sa abilidad ng mga
justices dito na maging impartial at maging unbiased pagkagagawa silang desisyon. Po. And in addition to that, I think it is high time, napapanahon na po that we give that presumption of regularity sa mga nakaupo po sa ating Korte Suprema, and at the same time that we respect their independence. Naniniwala po kami na it could even be an avenue para pagtibayin ang tiwala ng mamamayan sa ating Supreme Court. Kasi nga lagi na lamang po, siyempre hindi naman natin masisisi ang ating mga kababayan na sinasabi, appointing ito, ganito na po ang ganyang desisyon. Appointing ito, siguro sa ganitong issue, ito ang kanyang gagawing boto. Siguro po, this is high time for us to re-examine ourselves din po. Not only examine the members of the judiciary, but to re-examine ourselves on how we look at our institutions. As much as the institutions will have to work according to the Constitution, we as citizens will have to start helping them work together and give them respect that is due these institutions. Ganun po. Siguro idadagdag ko nakita ng field, konektado rin to dun sa dating sinasabi namin na tuwing merong ponente ang isang desisyon ng Korte Suprema, dapat hindi natin ginagawang sabihin na siya ang Korte Suprema. Ibig sabihin, tuwing may magdedesisyon, laging grupo yan eh. So dito, hindi naman makakapag-desisyon itong si Justice Bernabe nang hindi makukuha rin yung majority vote. So siguro kailangan tigilan na natin isipin na pag may mali dito, ang sisisihin natin ay yung taong ponente ng desisyon. Kasi lagi ho itong collegial action. Okay na po? Salamat.